Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay hindi siya kita. Ang taas eh. So for today's video mga kasari, i-share ko po sa inyo kung paano po ako magpresyo at magpatubo sa mga basic items dito sa sari-sari store. So magpapakita po ako ng certain item tapos i-share ko po sa inyo kung magkano yung puhunan nun, magkano yung patong ko, magkano yung bentahan ko. So, magsimula na po tayo mga kasari. Okay guys, mag-start na tayo. Paano nga ba ako magpresyo at magpatubo sa aking mga paninda? Mag-start tayo guys mga kasari sa biskwit. So, meron po akong technique mga kasari sa pagpepresyo ng aking biskwit. Binibase ko po yan sa pagkakabili ko sa isang balot. For example, ito, ang bili ko mga kasari ay ano yun? Coco Mama. Pa? Coco Mama. Coco Mama. So, meron lang guys bumili. So, nasa 61 or 62 pesos yung puhunan po nito per balot. Huwag maingay ba siya? Tumatahol kasi si Pritzy, kaya ito, nakikisali. Nandito siya guys sa likod ko. So, hindi mo siya pwedeng ibenta ng 7 pesos each. Kasi, sentimo na lang yung tutubuin mo kada piraso. Kaya, ang bentahan ko po nito mga kasari ay 8 pesos. So, kayo na lamang po mag-compute. For example, nasa 62 yung puhunan niya. So, meron kang 18 pesos sa isang balot. Ganun guys. So, dito naman tayo sa Dewey Donut. Ang puhunan nito mga kasari is 103. So, ang bentahan ko po nito, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng ibenta ng 10 pesos. Kasi yung puhunan niya nasa 10 pesos up na. So, hindi din pwede sa 11. Kaya 12 pesos guys, ang bentahan ko ng Dewey Donut. Ganun guys. For example, yung puhunan ng isang balot ng biskwit ay 70 plus. Di mo siya pwedeng ibenta ng 8. Ang isa, 9 pesos ang bentahan nun. Kaya, kagaya guys nung sa cream o ko, nasa 76, 77, ganyan yung puhunan ng cream o. Ang bentahan ko, 9 pesos each. Ganon guys akong magpresyo sa aking mga biskwit. So, sa biskwit mga kasari, tumutubo lamang po ako ng piso mahigit. Ganyan lang po yung tubo ko. So, for example, ang puhunan ng biskwit ay, kunwari, 62 divided by 10. Nasa 6.2. Tapos, ang bentahan mo ay siguro mga nasa 15%. Ganyan. Hindi lang 15%. Dumaan na naman siya. 'Di ba kakadaan lang niya, dumaan na naman. Alam niyo ba mga kasari, kulang ang 30 na balik. Kakapabalik-balik niyan dito sa maghapon. As in, promise. So, change topic. So, dito naman po tayo sa pagpepresyo po natin sa sigarilyo. SRP po yung pagtitinda natin. Lahat ng sigarilyo na meron tayo. So, meron tayong Chester, Camel, Marlboro, Winston, Fortune, Mighty. Ayan, meron tayo niyan, tsaka yung iba't ibang kulay niyan. So, eto, for example, 1260. Ang ano nito, di 126 ang puhunan, 140 ang bentahan natin. So, 14 pesos lang po yung tinutubo po natin sa isang kaha. Diba guys? Ang liit. Kaya yung iba na sari-sari store owner, ang bentahan ng isang stick ng Chester at Camel ay 8 pesos. Pero masyado na po yung mataas. Kasi presyong ano na po yun eh. Marbles, presyong Mighty na po yun. So, noong nakaraan nga guys, merong bumibili ng isang kahang Mighty. Sabi ko 160. Sabi niya 155 daw yung bili niya dun sa kabilang tindahan. Pero hindi siya dun bumili. 'Di ba? So, mahirap kasi yung ganun eh, yung kino-compare. Hindi ko pinagbigyan guys. Kasi kung magkano yung bentahan ko dito sa tindahan, yun talaga yung bentahan ko. Hindi ako para mag-adjust sa presyo ng iba. Ganon. So, ayun guys.
kung magpatong lang tayo sa sigarilyo, maliit lang yung pagpapatong natin. So, 126 times 0.2. So, hindi siya. 126 times 0.1. So, nasa 12% yung patong po natin sa sigarilyo. Kasi kung sa 10%, nasa 12 point something lang di ba 14 yung tubo natin. So, wait lang guys. Meron lang bibili. Sa Magic Sarap naman po mga kasari. Ayan. Yung ganito kaliit. So, 5 pesos na po ang puhunan nito. So, hindi na po natin siya pwedeng ibenta ng 5. Ang bentahan po ng Magic Sarap ay 6 pesos. So, meron lamang po tayong piso na patong. Yun lang yung tubo natin. Tapos, dito tayo sa fabric conditioner. Nasa 5.47 po yung kanyang puhunan. So, 7 pesos po yung ating tubo. Hindi ko alam guys kung ako yung nakikita nyo. Ayan. 5.47 times 0.15. So, hindi siya. Nasa anong patong natin dito? 5.47 times 0.2. Yan. Kasi guys, yung tubo natin dito is nasa 5.47 minus 1.53. So, yung patong po natin dito sa mga fabric conditioner is 20%. Yan. 20% yung patong kasi nasa piso mahigit yung natin, yung patong natin. So, 7 pesos ang bentahan. Sa iba guys, 8 na to. Kaya kung mapapansin nyo, yung pagpa-pricing ko talaga mga kasari is mababa. Minsan, hindi ako nagbe-base sa percent. Basta na lang ako nagpapatong. Basta alam ko na meron akong tinutubo at sakto lang yung pagpe-presyo ko. Katulad dito guys sa Lawrence na patis. Ang puhunan nito ay 13. Ang bentahan ko ay 15. Ayan, meron po siyang price tag. So, meron lamang po akong 2 pesos. Plus 2 lang yung inad ko dito sa presyo nito. So, gaya dito, sa lahat ng condiments ko, halos 2 pesos lang po yung markup ko. So, tulad dito, eto nasa 2 something kasi ang puhunan ng suka, nasa 7.70 ganyan. So, 10 pesos pa rin guys yung bentahan ko. Napakatagal na nitong 10 pesos. Buti na lang ang suka na 200 ml, hindi siya masyadong nagtataas. Tapos dito tayo sa toyo, puhunan ng toyo ay 10 plus 2 tayo. So 12 yung aking bentahan. Sa ibang tindahan 13 na to. So plus 2 lang tayo ng plus 2. So ganyan ga ako guys magpresyo at magpatubo sa aking mga paninda. Tulad naman dito guys sa large na itlog na aking binebenta. So 240 po ang puhunan nito per tray. Divide natin sa 30. So, pumapatak na 8 po. 8 po ang puhunan kada isang peraso. So, ang bantahan ko po ng itlog ay 10 pesos. So, meron po akong 2 pesos kada isang peraso na dun sa isang tray. So, kung aanuhin nyo po, kung kukumputin nyo, meron akong 60 pesos na tubo. Kasi 30 pieces ng itlog sa isang tray. 60 pesos sa isang tray yung tubo ko. So, ganyan po ako mag-pricing mga kasari sa aking mga paninda. Kunwari ito, dito sa cotton buds, ang porsyento ko dito or ang patong ko dito ay 2 pesos. Kasi ito guys yung puhunan niya. 8, hindi ko pa natatanggal. Pero 10 pesos ang bentahan ko dito. Ito ay nabili ko sa Jim's Grocery. So, hindi ko pa siya nalalagyan ng presyo. Ano pa ba ang isi-share ko sa inyo guys? Sa alak naman mga kasari. So, ang bentahan ko po ng Gin Belog ay 70. So, ang puhunan na po nito ay 61. Minsan 62. Iba-iba po kasi minsan sa iba ako namimili. Mas mataas po ang mga alak sa gyms. Kaya bumibili po ako ng alak sa Dali. So, 61 ang puhunan times 0.15. So, nasa po, 15% po yung patong po natin sa kasi 9.15 kasi pag inad mo sa 61, 'di ba? Nasa na siya? 6 na siya? 70.15. So, nasa nga siya? 15% yung patong natin. Kung 70, yung bentahan po natin ng Gin Belog. So, ayun po. 15% yung patong natin. So, dito, kunwari ito, 13.
ang puhunan, yung patis, times 0.2, 13 times 0.15. So, ayun. Nasa 15% din po yung markup po natin sa mga condiments. Tapos, ano pa ba i-share ko sa inyo, guys? Ayan. Dito tayo sa mga delata. Dito tayo sa San Marino na Easy Open, 85 grams. 29 pesos ang puhunan po nito. Plus 3 lamang po ako, kaya ayan po ang aking bentahan. 32 pesos. So, sa 29 times 0.15, so, mataas sa 15% kasi 4.35, 3 pesos nga lang yung patong natin. So, ibaba natin sa 10%. 29 times 0.1. So, ayan, 2.9. Nasa 10% lang guys yung patong natin dito sa maliit na delata. So, meron lamang pong bumili mga kasari na mga Englishero na mga bata. Mga kasari, so dito naman tayo sa sardinas na mega. Ang puhunan po nito mga kasari nitong pula ay nasa 25 pesos. Plus 3 lamang po tayo dito, 28 po yung mga pula kong sardinas. So, pagpalagay natin guys na 25 times 0.15. So, 3.75, 3 lang ang ano natin. Pagpalagay natin 12%. 25 times 12%. So, ayan, 3 pesos ang patong natin. 12% lang po yung patong natin sa mga sardinas. So, balik natin guys. Sa mga kape naman tayo mga kasari. Ayan, nag-iikot-ikot pa yung mata ko eh. So, sa kape, ayan, ang puhunan ng kape is 130 ang isang tay. So, bali, 13 pesos guys yung puhunan nito kada isang twin pack. So, ang bentahan po natin ng kape is 15 pesos. So, may patong lang po tayo na 2 pesos kada twin pack. So, sa 13, pagpalagay natin 15%. So, ayan, nasa 15%, 15 to 16% yung patong po natin kasi pumatak siya na 1.95. So, kung i-round up natin yan, nasa 2 pesos na. So, 2 pesos, di ba yung additional natin sa kape? So, nasa 15 to 16% yung patong po natin sa mga kape. So, yan lang mga kasari yung masashare ko sa inyo sa mga basic items dito sa tindahan. Siguro naman nagkaroon na kayo ng idea kung paano pa ako magpresyo sa ibang items. So, pagpalagay naman natin na slow-moving items yung pepresyohan natin. For example, kunin ko yung Domex. So, ayan. Etong Domex mga kasari, ang puhunan nito nasa 29 something. So, ipagpalagay natin na 30 ang puhunan ng Domex. So, ang bentahan ko po nito ay 35. Ayan po siya. Meron po siyang price tag. So, nag-plus 5 ako kasi slow-moving item. So, yan po yung technique ko. Kapag hindi masyadong mabenta, dun po ako nagpapatong ng medyo malaki ng konti kesa sa iba. So, 30 times 0.2. So, nasa 6. So, pagpalagay natin na nasa 18%. So, 30 times 0.18. So, 5.4. So, nasa 17%. Ganyan, 17% yung patong natin dito, guys. Sa Domex. So, ayan po mga kasari, ganyan po ako magpresyo sa iba't ibang klase ng paninda dito. Depende kung slow-moving items or fast-moving items at depende din po sa puhunan. So, sana guys, nagkaroon kayo ng idea kung paano din kayo magpepresyo sa inyong sari-sari store. Pero, minsan magbe-base din po tayo kung paano natin binili yung items. Kasi ganun guys yung ginagawa ng ibang tindera. For example, namasahe sila, sinasama nila yun sa computation ng puhunan ng mga napamili nila. Pero ako, mostly naman sa lahat ng mga paninda ko, yan ay nakukuha ko po, ano siya, COD, pre-delivery po siya. So, wala po akong pinuhunan dyan sa pagbili. Kasi pre-delivery nga mga kasari. So, pinakapuhunan lang talaga sa items yung ating pinag-aanuhan ng computation ng presyo natin. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!